Hello guys and welcome to my channel and this is Papa Dave. So for today's video guys, product listing optimization isa sa pinakamadaling trabaho namin dito sa e-commerce kasi yung mga client dito, meron na silang mga listing sa e-commerce store nila tapos ang gagawin nyo na lang ay aayusin. So bakit may mga ganitong client? Kasi yung mga products nila dito sa e-commerce, hindi na sa search, kulang-kulang yung mga keywords, kulang-kulang yung mga specs, tapos mali yung pagkaka-title. So ito yung trabaho na aayusin natin yung mga listings ng client. Okay guys, kung first time mo mapanood yung video natin, kung gusto mong maging virtual assistant, visit ka lang dito sa Online Jobs Philippines, panoorin mo lang dito yung masterclass nasa unahan, how to become a virtual assistant. So dito pa lang sa masterclass na to, makakagawa ka na ng online profile, makakapag-apply ka na ng trabaho. So, enhance mo na lang sa panonood ng mga crash course about sa mga sample work na ginagawa namin dito sa e-commerce. Okay, so dito, ito yung eBay, no? So, yung mga client kasi, halimbawa, kung mapapansin nyo sa mga title ng mga bags na nandito, ito ay sample lang no, ng trabaho. Makikita nyo sa mga title nila, kompleto. So, kagaya nito, no? Vintage Gucci Canteen. So, meron siyang product line. So, ibig sabihin, kapag sinearch mo yung Gucci na canteen, ito lang yung lalabas. Ito yung pinaka-specific na pagsa-search ng bag na to. Gucci Canteen, ito na yung lalabas. Tapos, halimbawa, dito naman sa pangalawa, Gucci Supreme Monogram, tapos Bengal. Kumbaga, yung meron silang product line kung saan na pag sinearch mo yung Supreme Monogram, yung pangalan ng bag para sa kanya lang specifically. So ngayon, dito sa pangatlo, no, nakalagay rito, Gucci handbag, GG canvas, brown authentic. So halimbawa, meron tayo rito sa handbag, tapos GG, yung GG, ito yung pinaka-logo, kagaya ng isa, no? GG Supreme, ito naman, GG Canvas Brown. Pero dito sa mga listing nila, yung mga bag kasi na to, meron silang mga authentic number, authenticity, no? Meron silang mga code, kagaya ng kapag nag-search ka ng sapatos, no, sa Air Jordan, meron kang makikitang mga product code or pinaka-specific code para ma-search mo yung specific product. So, halimbawa, check natin to, no? Kumbaga sa title niya, kulang. Yung mga title nila kulang. Ang ginagawa ko para ma-search ko yung product, makakuha pa ako ng iba pang mga information ng product. Sinesearch ko siya, no, sa Google. So, right-click. So, zoom in natin. Right-click natin sa picture. Tapos, search this image with Google Lens. Tapos, lalabas na yan dito sa gilid, no? Yung mga na-search ni Google. Yan, kagaya nito. Yan, lalabas na yung kapareho niya. So, gagawin natin to para makakuha pa tayo ng information ng bag. Yan. So, click natin siya. So, eto na siya, no? Gucci 2-pocket bag. Okay? Hindi man lang sinabi na handbag. Pero, makikita natin dito sa ilalim sa description, from beige GG canvas. So, ito ay black leather detail. Tapos, meron siyang 2 zip pockets. Tapos, main parts has button closure. So, binibigay niya na yung information ng bag. Closure niya, button na mailalagay natin sa specification. Okay? Tapos, meron siyang serial number na kapag sinearch nyo yung serial number na to na 002 1080 00 2058. Pag sinearch nyo yan, ang lalabas lang ay itong specific na bag na to. So, kailangan ilalagay natin. Ito yung pinaka-product code. Okay? Ilalagay natin yan sa listing natin. So, ngayon, hahanap pa tayo, no, ng iba pang mga specs ng bag na to. Meron pa dito. Kumbaga, kukuha tayo ng mga information online. So, halimbawa, meron dito sa eBay din, no? Tapos, meron din dito sa website na to. So, halimbawa, check natin yung nasa eBay. Yan. Kagaya nito, no? Ang sabi niya, tote bag. Pero, yung nandirito sa eBay natin ay handbag. Di ba? Magkaiba. Okay? Para sa akin, handbag, maliit. Tapos yung tote bag, dahil nga nag-search pa tayo, medyo malaki siya. So, makikita natin kasi kapag nag-search tayo ng bag, kailangan makita natin yung actual kung gaano siya kalaki. So, kiklik natin tong nasa eBay. Yan. So, sold na siya, pero hanap tayo ng iba na makikita natin yung actual picture. No, click natin yung mga susunod, hanap tayo kung gaano siya kalaki, yung pinaka-actual niya. Yan. So, kagaya nito guys, no? Kasi ang gusto ng mga buyer, yung nakikita nila, gaano ba kalaki to? Kasi minsan baka yung handbag na yan, parang maliit na pouch lang pala yan. So, mas maganda yung
search tayo sa ibang website ng kagaya nito. Yan. So ito, pang actual size presentation lang. So makikita niyo na rito na ito ay handbag. Okay? Ang tote bag, medyo malaki. So, para sa akin, ito ay handbag. Ngayon, meron pa siya rito, no? GG monogram, tapos Gucci vintage, tapos small tote. Para kung tote bag to, medyo dapat malaki. Para sa akin, parang anggulo, 'di ba? Para sa inyo, no? Tote bag, handbag. Pero para sa akin, ilalagay ko rito handbag. Okay, so pag inilista natin siya, yan, dito sa eBay, aayusin natin siya syempre. So, ito yung ginawa kong title, no? Uunahin ko rito yung Gucci handbag with zipper, front pocket, tapos women, small beige, GG canvas, tapos yung pinaka product code o yung pinaka authenticated number niya. Kasi sa mga picture, ayan o, nakalagay dito sa mga picture na nag-authenticate na ito yung bag. Yan. So, ngayon, pagdating sa mga specs, halimbawa, wala rito yung actual size. Yung sinearch natin, ito ay pwede natin i-download. So, i-add na lang natin, andito na yung picture para makita nila na ito yung actual size. Okay? Ganyan yung ginagawa ko kapag naglilista ako ng mga bags. Humahanap ako ng mga picture na ganito na para ma-represent ko kung gaano kalaki yung bag. Ngayon, ang ilalagay ko rito ay medium. Okay? Yung mga ganito kalaki, medium ang ilalagay ko dyan. Yan. Pwede nyo rin ilagay yung size dito. Kasi kung alanganin, pag halimbawa meron na ako nito, kahit hindi nyo na ilagay yung size. Pero mas maganda kung kakasya pa rito sa title, ilagay nyo dito sa title. Okay? So ngayon, scroll down, maglalagay na tayo ng specification. Yan, meron dito, i-check na lang natin. No? Accent, may zipper, pictures, pocket, closure, zip. So hindi naman siya zip. So kung ano yung tama rito. Okay? I-check nyo na lang. Tapos ilalagay nyo na siya rito sa ilalim. Okay? So, hindi nyo kailangan ng maraming specification. Kailangan yung basic lang na yun lang yung hinahanap, no, ng mga buyers. So, hindi nyo naman kailangan kumpletuhin to. Yung mga team, yan, hindi nyo naman kailangan kumpletuhin yan. Pero kung may product line siya, meron siyang pangalan na nagre-represent ng bag na to. So, pwede nyo yun ilagay. Kagaya nung kanina sa eBay na chinek natin. Ayan, halimbawa itong canteen. Product line niya yan, yung canteen. So, pwede natin ilagay yan dito sa product line. Okay? So, yung pangalan parang siyang code. Sa sapatos kasi ang tawag dyan. Halimbawa, Lebron. Product line yon. So, dito naman, ang product line, yung mga pangalan ng mga bags. Yan. So, kukumpletuhin natin yan. Tapos dito, lalagagawa tayo ng description. Pwede tayong mag-chat GPT, okay, para makuha natin yung mga keywords para maging searchable yung product ng client natin. So, yun yung trabaho natin. Yung kumpletuhin yung listing ng client para maging searchable siya. Yung SEO, yung mga keywords na kailangan para pag sinearch yung bag na Gucci, nag-search sila ng bag na Gucci na handbag, masasuggest yung listing ng client. So, yan yung tinatawag na product listing optimization. So, ang kagandahan dito, meron na siyang listing. Ang gagawin na lang natin ay i-optimize. Kaya, naging product listing optimization yung trabaho natin. So, ayan guys. Now, panoorin nyo lang to guys, no, yung masterclass natin para malaman nyo na rin kung paano mag-apply, paano sagutin yung interview ng client, paano gumawa ng profile. So, nandito yan sa YouTube channel natin sa Online Jobs Philippines. So, visit lang kayo rito. Siyempre, sa course na to, nasa VA for Ecom course to, yung step-by-step guide kung paano yung product listing optimization. So, dito sa vaforecomcourse.com, 499, mapapanood mo na lahat ng mga courses natin dito sa website. So, sana guys nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.